Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot, sa taong lumilimot, awa mo'y iulot. Panginoon, napasa amin, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sa midulot, sa taong lumilimot, awa mo'y iulot. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayong unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang bagong taon sa simbahan, bagong paglalakbay sa pananampalataya, bagong pag-asa sa ating Panginoon na muling magbabalik. Kaya tilingin natin na tayo tunay maging handa, maging gising, maging mapaglingkod, maging bukas ang puso, upang sa Kanyang matagumpay na pagbabalik, tayo'y maging handa, tayo'y maging bahagi ng Kanyang kaharian. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang Diyos na dumating sa aming piling. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang aming Diyos na darating sa wakas ng panahon upang aming maging hukom at tagapagligtas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming Diyos na dumarating sa aming piling, na tumatawag sa amin sa landas ng paglilingkod at pagmamahal. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tangi ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo
na tang iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita kay magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagalit ka na tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginanawa namin talagang masama. Buhat pa ng una, ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anuin ay dumingdi hamak. Ang nagkakawanggi ng sinapit namin, mga daong lagas sa simoy ng hangin. Tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa amin, salay hindi mo kami pinapansin. Gayunpaman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang nagpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagdasnan mo mula sa itaas, at ang ampunong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon ang pinalugumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kamit pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipagkaisa sa Kanya, kayo'y umulad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipagkaisa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
pag-ibig mo'y ipakita. Lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayo lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambayanan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, araw ng simbahan, at tayo'y nagkakatipon muli upang ipahayag ang ating pagmamahal at pag-ibig sa Kanya. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Hesus Nazareno. At ngayong linggong ito, sinisimulan natin ang bagong taon sa simbahan. Opo, bagong taon. Hindi Enero a 1 ang bagong taon sa simbahan, kundi unang linggo ng Adbyento. Kaya batiin mo nga yung katabi mo, Happy New Year! Mukhang hindi kayo kumbinsido na New Year. Ha? Pag Chinese New Year, nakiki-Chinese New Year kayo. Palibasa may tikoy kayo at hopya. No? Ngayong walang makukuha. No? Parang hindi kayo kumbinsido. Happy New Year ulit. Ulitin nga natin, Happy New Year sa inyong lahat. At tayo sa panimula din ng bagong taon sa simbahan, mapalad po tayo sa ating dambana sa Quiapo bilang paghahanda kasama din sa dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ni Maria, ay dinalaw po tayo ng pilgrim image ang Nuestra Señora de Salvacion. Galing pa ho ito sa Diocese ng Legazpi sa Albay. At nung kapistahan niyang kamakailan, ako po ay pinagpala na dalhin din ang ating mahal na pong Hesus Nazareno sa kanyang dambana sa Albay. Ngayon naman,
siya ay narito at dumadalaw din sa ating dambana. Kasama po ang rektor ng dambana, si Father Joseph Salando. So narito po sa atin ang Nuestra Señora de Salvacion ng Horoan Tiwi Albay. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina. At napakagandang paalala po, siya ang ina ng tagapagligtas, salvasyon, sapagkat lahat tayo'y naghahangad ng kaligtasan. Sapagkat walang ibang dahilan si Jesus Nazareno kung hindi tayo'y iligtas. At sa paglalakbay pananampalatayang yan, ito ang mensahe ng Adbyento. Ano nga ba ibig sabihin ng Adbyento? Ito po ay pagdating o pagbabalik. At lalo na sa konsepto ng mga Romano, ang salitang Adventus, ang ibig sabihin daw nito ay hindi lang bastang pagdating o pagbabalik, kung hindi ang pagbabalik ng matagumpay na hari. Ang pagbabalik, pagdating ng nagtagumpay na mandirigma. Hindi na natin inabot yung gera. Tanungin nyo lang kung buhay pa ang lolo't lola nyo. Pero naalala ko, lolo ko, kinukwento niya nung matapos ng pangalawang digmaang pandaigdig dito sa Maynila, nung dumating, naka-jeep at nakaparada, lalo na yung mga Amerikanong nag-liberate sa atin. At tuwang-tuwa tayo at ang ating simbahan sa Quiapo, ang iilan lamang sa nakaligtas sa pambobomba sa Maynila. Karamihan ng mga simbahan, ng mga gusali nasira. Ang tahanan ng Poong Nazareno nakatindig. Ngunit sira ang buong Quiapo. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino nang nagbalik ang mga sundalong Amerikano at Pilipino upang ipahayag ang tagumpay at kalayaan. Ganun daw ang ibig sabihin ng Adbyento, pagbabalik, pagdating ng matagumpay na hari. Kaya nga tayo bilang mga Kristiyano, puno tayo ng pag-asa. Hindi natatakot tayo sa wakas. Pag sinabi mong malapit na ang wakas, hindi ka dapat matakot. Ang natatakot lang ay yung hindi handa. Ang natatakot lang ay yung hindi mabuti. Ang natatakot lang ang mga palalo. Sapagkat pag sinabi nating magwawakas na, ibig sabihin nito, matatapos na ang mga masama. Mawawala na ang mga sakit. Mawawala na ang mga kurakot. Ang mga sinungaling. Magtatagumpay na ang kabutihan ng Diyos. Magbabalik na ang matagumpay nating hari. At sino bang hari? Walang iba, kundi ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya dapat matuwa tayo. Kagabi po, kasama ko ang mga alagad, ang mga ihos. Natutuwa tayo, nagagalak tayo, lalabas uli ang hari. Kung natutuwa tayo sa estatwa ni Jesus, na makita siya, at sa darating na piyesta, gusto natin, siya lang ang makita sa andas, walang harang, walang nakapalibot, wala nang masyadong sasampa. Gusto natin, siya lang ang makita. Kung gusto natin ganun sa estatwa ni Jesus Nazareno, paano pa kaya sa totoong si Jesus Nazareno na magpapakita sa atin? Kaya nga, bilang mga Katoliko, masaya tayo. Inaantay ang pagbabalik ng hari. Ngunit, anong uring pag-aantay? Maraming paraan para mag-antay. Pag kayo'y nag-aantay, ano ginagawa ninyo?
Pag nag-aantay kayo sa airport, sa terminal, nag-aantay kayo sa bahay, darating ang inyong kamag-anak, darating ang balikbayan, darating ang bisita. Paano kayo nag-aantay? May mga ibang nag-aantay, nagpapalipas oras. Kaya Facebook muna, YouTube muna. May nag-aantay, natutulog. Matulog muna ako, mamaya pa yan. May nag-aantay, nakatunganga, nakatulala. Kayo ngayon, nag-aantay, kailan kaya matatapos tong paring to? Sana matapos na. Para makaalis na kami. Marami pa akong gagawin ngayong araw na ito. Pinagmamasdan ko kayo, iba-iba itsura nyo habang nag-aantay. Sa homiliyang to, may nakikinig, may nakatingala, may tumutuka-tuka, natutulog na. Puyat yata kagabi, o malayo ang pinanggalingan. May mukhang alala, siguro nag-iisip ka ngayon. Kaya ka nandito sa Quiapo, marami kang inaalala, marami kang dinadasal. Pero anong uri ng pag-aantay ang sinasabi ng Panginoon? Sabi ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, binasa kanina ni Father Joseph, malinaw na malinaw ang sabi ng Panginoon. Ang sinasabi ko sa inyo, maging handa kayo. Maging gising kayo. Gising. Ang tunay daw naghahanda, gising. Tingnan mo nga ang katabi mo kung tulog. Sabihin mo sa kanya, gising-gising naman. No? Pero hindi lang gising na dilat ang mata. Ano raw ba ang tunay na gising? Kaya nga sa Ebanghelyo, ang ibinigay na larawan ng Panginoon, yung naglilingkod at nagbabantay. Yun daw ang naghahanda sa pagdating ng hari. Naglilingkod at nag-aantay. Gising. Gising dahil nakabantay ka. Alerto ka. Nagmamatsyag ka. Diba? Ang tawag na kapag tayo kumakain sa labas, ang tawag sa naglilingkod ay waiter. Hindi nyo ba napansin yun? Hindi server, waiter. Sino yung gustong-gusto mong bigyan ng tip na waiter? Sino yung paborito mong waiter? Yung waiter na nakaabang. Hindi huwa? Yung waiter na umiinom ka pa lang, paubos pa lang ang tubig mo, nandiyan na yung pitchel. Lalamnan na. Di ba yun yung gusto nating waiter? Yung waiter na magpupunas ka, napansin mo nakaabang na, inaabot na sa iyo yung tissue o yung napkin, yung pamunas. Yung waiter na may natapon lang, mabilis pa sa 4:00, nandyan na yung pamunas. Dahil ang tunay na naglilingkod, tunay na gising, nakaabang agad, handa agad. Di ba galit na galit tayo? Minsan pag yung waiter, tawagin mo lang, inaabot na ng siyam-siyam. Ang tagal. Iaabot pa lang yung menu. Panibagong siyam-siyam uli. Babalikan ka para kunin yung order. Patagalan. Nalipasan ka na ng gutom. Bago pa kunin ang order mo, ibang usapan pa yung dumating ang order mo. Pero ang tunay daw, nagising, ang tunay na naglilingkod, nakaabang. Kaya nga't ang pag-aantay sa Adbyento, na sinimulan natin, nakita niyo po, nakasindi na ang unang kandila ng Adbyento. Hindi ka lang nakatingin sa hinaharap. Hindi ka lang nakaabang sa kinabukasan. Ang tunay na paggising, ang tunay na pag-aantay ay nakatingin ka, nakatugon ka sa kasalukuyan. Kung gusto mong maging handa sa kinabukasan, tugunan mo ang kasalukuyan.
Ulitin ko po, kung gusto mong maging handa sa kinabukasan, tugunan mo ang kasalukuyan. Minsan nakala natin, tingin lagi sa kinabukasan. Kaya wala ka ibang bibig kundi balang araw. Darating ang panahon, yayaman din ako. Balang araw, giginawa din ako. Lagi nating binibigyan tuon yung kinabukasan. At ang nangyayari, ang nakakalimutan, yung kasalukuyan. Di lang minsan ako nakatagpo pag lumalapit sa akin para papag-usapin, papag-ayusin ang pamilya, lalo na po pag may problema ang magulang at mga anak. Di lang minsan marinig ko sa mga magulang ang laging sasabihin sa mga anak, lalo na yung mga anak na naging pariwara, naging pasaway, kaya dadalhin sa akin, Father, kausapin nyo nga yung anak ko, pag-usapin nyo kami. Laging ang litanya ng magulang, anak, kaya ko naman to ginagawa para sa kinabukasan mo. Kaya ako nagtatrabaho ng marami. Kaya ako lagi wala sa bahay. Kaya ako napalayo sa iyo para naman ito sa kinabukasan mo. Anong sasagot ng anak? Ang kailangan ko po, hindi yung kinabukasan, kung hindi yung ngayon. Ang kailangan ko po, may kausap ako ngayon. Ang kailangan ko po, may makikinig sa akin ngayon. Anak, bakit ka nabarkada? Kaya nga ako nagsasakripisyo para sa kinabukasan mo. Tay, nay, ang kailangan ko po, kaya tuloy ako nabarkada, may makiramay sa akin, may sumama sa akin ngayon. Nakaligtaan ng ngayon, kaya nabaliwala din ang kinabukasan. Kaya mga kapatid, kung gusto natin maging maayos ang kinabukasan, ayusin din natin ang ngayon. Yun po ang ibig sabihin ng paghahanda sa Adbyento. Ulitin ko, kung gusto mong maging handa sa kinabukasan, tugunin mo ang kasalukuyan. Kaya naalala nyo yung ebanghelyo no isang linggo? Yung mga nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon, nung sila'y hahatulan na, anong sabi ng Panginoon? Nagugutom ako, hindi mo ko pinakain. Nauuhaw ako, hindi mo ko pinainom. Kaya nagtataka yung mga tao. Natitiyak ko, inaabangan nila yung Mesiyas. Pero bakit sa bandang huli, hindi sila pasado? Hindi nila sukat akalain na yung Diyos na darating sa wakas ng panahon, siya yung Diyos na katabi nila ngayon. Yun pala yung Diyos na may sakit na kapitbahay nila ngayon. Yung haring magbabalik, yun pala yung nauuhaw, may sakit, nasa bilangguan ngayon. Hindi sila naging handa sa darating na Diyos sapagkat hindi nila hinarap yung dumarating na Diyos. Opo mga kapatid, darating si Jesus Nazareno. Pero ang mensahe rin ng Adbyento, dumarating din ngayon si Jesus Nazareno. Huwag lang tayong mag-abang sa hinaharap. Tugunan natin ang kasalukuyan. Kaya't ngayong unang linggo ng Adbyento, ipagdasal po natin, maging handa. Huwag lang handa sa Pasko. Maging handa tayo
sa Panginoon na darating at sa Panginoong dumadating ngayon. Ang Adbyento ay panawagan maghanda, gumising, maglingkod, upang sa gayoy pagbalik ng ating matagumpay na hari, tayo'y maging bahagi ng kanyang kaharian. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, tumingin po tayo sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang haring magbabalik, ang haring kapiling natin, at magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito naman po kami, inyong mga alagad at mga deboto. Bagong taon muli sa simbahan, hudyat ng bagong pag-asa, bagong lakas, bagong simula. At may lakas ng loob kaming magsimula uli, sapagkat hindi kayo nauubusan ng pasensya at awa sa amin. Tulungan niyo po kaming maging handa sa hinaharap, maging handa sa inyong pagbabalik. Tulungan niyo po kaming makatugon sa kasalukuyan, maging handa ngayon. Ano po ang sinasabi niyo sa amin ngayon? Ano po ang gusto niyo naming gawin ngayon? Ano po ang gusto ninyong bitawan namin ngayon? Ano po ang mabuting dapat namin gawin ngayon? Ano po ang masamang dapat naming iwanan na ngayon? Mahal na pong Jesus Nazareno, gabayan niyo po kami upang sa bandang huli maging handa kami sapagkat tumugon kami sa iyo araw-araw. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idlog natin sa Ama na turuan tayo maging handa sa puso't isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang anak. Ang ating tugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ng kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapagatid din sila ng mabuting balita ni Jesucristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Jesucristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa Israel, kapayapaan sa buong mundo, sa ating bayan, sa ating mga tahanan, at sa ating mga puso, at ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pamanay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming tapat. Siya'y naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang pamilya, buong pag-ibig, buong galang natin awitin ang Ama namin.
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoong darating, ang Panginoong kapiling na natin. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O kay gulo ng
sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. O kay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo sa pagbabasbas. Ang makapangyarihan Diyos Ama ng buktong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos,
ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.